Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-Secret Garden. Ako nga pala si Bridget Ayush Dipodayo, isang mag-aaral galing sa Southern Luzon State University na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Agriculture 3B. Ikatatlong linggo na ngayon ng ating container gardening project entitled Secret Garden. At bago tayo tumungo sa ating activity ngayong linggo ay alamin muna natin kung ano yung naging activity natin last week. So, last week ay nag-monitor tayo ng ating mga seedling produce, which is yung Petchay Ramgo seeds, at ipinaliwanag ko rin sa inyo kung ano nga ba yung sakit na dumping off, kung paano ito nakukuha, at paano rin natin ito maiiwasan. So, ngayon ay July 26 at yung unang activity natin ngayong linggo ay maglilinis tayo ng ating area kung saan naka-layout yung ating mga container. Dahil this past few days, sobrang lakas ng ulan at sobrang lakas ng hangin. Kaya yung mga dahon ay nagsingit-singit doon sa mga container. At bukas ay July 27, ay magta-transplant tayo ng ating mga Petchay seedlings. Dahil bukas, 2 weeks na yung ating mga Petchay seedlings, and based on the recommended of Petchay production guides, 2 to 3 weeks after its sowing ay pwede na siyang i-transplant. So tara mga ka-Secret Garden, samahan niyo ako ngayong linggo. Tara! July 26, 2021, cleaning the area. Update as of July 26, 2021, 13 days after sowing. Update as of July 27, 2021, 14 days after sowing. Disturbance report July 27, 2021, afternoon. So, noong July 27, dapat talaga ay magpupunla na tayo ng ating mga Petchay seedlings. Pero kasi nung hapon ng July 27 ay bumuhos yung malakas na ulan, kaya hindi natin nagawa yung pagta-transplant ng ating mga Petchay Ramgo seedlings. The next day. Isang magandang hapon mga ka-Secret Garden. Ngayon ay Wednesday, July 28, 3 p.m. ng hapon. At ang activity natin today ay magta-transplant tayo ng ating mga Petchay seedlings. So sa ating pagta-transplant, ang recommended per container ay 2 to 3 seedlings. Pero in my case, ang gagawin ko ay 2 seedlings ng Petchay per container. After natin makapag-transplant nitong ating mga Petchay, ay bibigyan natin sila ng transplanting shed na tinatawag. At yung transplanting shed natin ay gagamit tayo ng banana trunk na ibibigay natin sa ating mga Petchay seedlings. After din natin na gawin yung transplanting shed ay mag-fertilize tayo gamit yung natural liquid fertilizer na nabili natin sa GEMS Project Basil. Tara, mag-transplant tayo. So gusto ko lang i-share sa inyo yung fertilizer na gagamitin natin para sa ating container gardening project. And yung gagamitin nating fertilizer ay itong natural liquid fertilizer ng GEMS Project Basil. So ito nga pala yung shop ng GEMS Project Basil sa Shopee, at ilalagay ko rin yung link ng shop sa description box below. So kapag bumili kayo ng GEMS Project Basil, ang inclusion niya ay yung quick guide how to use the natural liquid fertilizer, and makakatanggap rin kayo ng mga free seeds. And ito ay Petchay at Mustasa na may approximate count of 200 seeds each. And then dito, sa quick guide how to use the natural liquid fertilizer, based on the description, NLF is a general plant growth enhancer, induces flowering and fruiting, enhances the composition process, and removes foul odor. It also contains fermented plant juice, fermented fruit juice, indigenous microorganisms, and other plant concoctions. So, kasama din dito sa quick guide kung paano siya i-prepare. And nag-message din pala ako
sa kanilang shop. Ito yung aming convo na kung pwedeng gamitin itong NLF after natin mag-transplant. And sinabi nila sa atin na pwede naman natin itong gamitin as long as follow natin yung preparation, yung time and frequency of application, yung coverage of application. And then, since gagamitin natin itong NLF as drenching, ang sabi dito is add 1 ml of NLF for every 1 liter of water. And para masukat natin, yung 1 ml ay gagamitan natin ito ng syringe. So, itong syringe na to ay nakuha ko sa bag ng nanay ko since nagtatrabaho sila sa poultry farm at napakaraming syringe sa kanila. And then, ang time and frequency of application niya is, ang recommended is daily application, early morning between 5 a.m. to 6 a.m. and or late in the afternoon between 5 p.m. to 6 p.m. when temperature is not high and without direct sunlight. Do not apply NLF if rain is expected. Same time application of NLF and pesticide is not recommended, and yung coverage of application niya, this is applicable to all types of plants for household use, pets, poultry, and swine. So, nakalagay din dito kung paano natin i-store ng maayos yung NLF. So, tara! So, ayan mga ka-Secret Garden, napakita ko na sa inyo kung ano yung fertilizer na gagamitin natin sa ating container gardening project. And bago tayo mag-transplant, ay kailangan linisin muna natin yung area kasi napansin ko na meron na naman ulit mga sangat-sangat na dahon doon sa area kung saan naka-layout yung ating mga containers. And after natin makapaglinis, is gagawin naman natin is pipira-pirasawin natin yung ating saha ng saging na gagamitin natin for transplanting shed. And after nun is ready na tayo mag-transplanting. So tara mga ka-Secret Garden! So, sa activity na to, ang ginagawa ko lang muna is gumagamit ako ng meter stick para masukat ko yung 10 cm between plants nung aking mga petchay seedlings. So, kanina sa video, ang sabi ko is 2 seedlings lang yung itatanim ko. Pero sabi ng mama ko,
kailangan ma-maximize natin yung space. Kaya ang ginawa ko is 3 seedlings per container. Tapos, mamaya makikita nyo na naka-triangle yung kanilang pagkakatanim. Kasi papakita ko rin sa inyo na per side is 10 cm pa rin naman yung kanilang planting distance. So, after natin doon sa activity kung saan sinukat natin kung ano nga ba yung tamang planting distance ng ating mga seedlings, ang next na ginagawa na namin dito ay yung pagta-transplant. So, ang una namin ginagawa is pinipili namin kung ano yung may magagandang seedlings na kung saan may magandang ugat, tapos yung presence ng 2 to 3 leaves. Kasi although sila ay magkakasing edad, since nakatanim nga sila sa seed box at ito rin pala yung aking mga backup seedlings, ay may ibang seedlings na hindi pa talaga siya physiologically ready para matransplant. Kaya ang ginagawa namin dito is pinipili talaga namin kung ano yung may magagandang seedlings na ready for transplanting. So, ayan mga ka-secret garden. So, ganyan ako pumili ng mga petchay seedlings na hanggat maaari ay may 2 to 3 leaves. Activity natin ngayon dito ay magdidilig na tayo ng ating fertilizer na nabili sa GEMS Project Basil. And yung color green na hawak ko ay 2,000 ml yon. Kaya pag convert 2 liters, kaya ang mangyayari, yung NLF natin ay 2 ml yung gagamitin natin. And doon sa buong containers ko, ang nagamit ko ay 4 liters. Kaya kapag kinonvert din natin yon, magagamit natin na NLF ay 4 ml sa 4 na litro ng tubig. So, ayan mga ka-secret garden, tapos na tayo mag-transplanting. The next day. So, dito naman sa activity na to ay ginamit na natin yung ating pinagpira-pirasong saha ng saging at ginamit na natin siya as transplanting shed para sa ating mga petchay seedlings. So, ginagamit natin tong transplanting shed para hindi mabigla at matulungan natin yung ating mga petchay seedlings na maiwasan yung transplanting shock na tinatawag. Ito yung itsura ng ating
transplanting shed matapos natin ihanay lahat ng saha ng saging at tuwing hapon naman isa-set aside lang natin itong ating transplanting shed para hayaang masirenuhan yung ating mga petchay seedlings. Ito naman yung ating mga natirang seedlings at pwedeng maging backup kapag may namatay doon sa ating mga transplant na petchay seedlings. That's all for this week. Thank you for watching. See you next week. Bye!